story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atonement. Maayo o bulahan nga adlaw kaninyong tanan mga higala, mga igsuon nga nagapaminaw o nagatanaw nining maong video dalaygo ng Dios nga niya ikaw o karon nga higayon maghisgot kita mahitungod sa prioridad sa imong kinabuhi. Daghan mga tao karon sa atong panahon apil ang mga katawhan sa Dios wala nakahibalo kung unsa ang ilang nga prioridad. Ug mao kana ang isa ka dako nga problema sa atong mga kinabuhi, mga higala. Dalhon ko ikaw karon nga buntag, karon nga adlaw sa pagtuon mahitungod sa mga butang nga gusto sa Ginoo, buot sa Ginoo nga imong tagaan og prioridad sa imong kinabuhi, mga higala. Busa ang uluhan nining atong pagtuon karon nga buntag, building the house of God, your priority, my priority. Pagtukod sa balay sa Dios, imong prioridad. Atong pagtuon pinasikad dinhi sa Haggai chapter 1 verses 1 to 15 or Haggai kapitulo 1 versikulo 1 hangtod sa 15. Kining pulong nga prioridad, mga higala, nahibalo ko nga kumon sa atong tanan. Simply, ang kahulugan sa prioridad or priority is something or someone that is more urgent or important than other things. Daghan mga butang nga gusto nato buhaton o mahuna-hunaan, posible nato nga buhaton. Apan dili tanan nga butang, mga igsuon, mao ang atong prioridad sa kinabuhi. Unsang prioridad sa imong kinabuhi? What is priority in your life? You see, very important for all of us, mga higala, my friends, because when you prioritize, all the important stuff gets done. Mao kana ka-importante. Ang atong panahon diri sa kalibutan, limitado lamang. Ug dili sa tanan na higayon niya kita. Apan importante nga maka-prioritize kita aron nga mahimo nato sa atong kinabuhi sa usa ka panahon ang mga importante nga butang nga dapat nato tagaan o pagtagad. Ang problema mao ni, mga higala, daghan sa mga tao, labi na bisan pa ang mga magtutuo, mga Kristohanon, wala nahibalo kung unsa ang dapat nila tagaan og prioridad sa ilang kinabuhi. Ug ang pinakapait o pinakasubo pagyud nga problema mao ni, kay ilang gibutang ang Ginoo ilalom sa ilang mga listahan. They put God at the bottom of the list. Morning hidungdan, mga higala, nga si Propeta Haggai gipadala sa Ginoo sa pagdala sa mensahe niya ngadto sa mga katawhan sa Israel. Panahon ni Propeta Haggai, because tungod kay ang mga tao nawala na sa paghimo sa mga butang dapat nila tagaag prioridad sa ila nga kinabuhi. Ug kana mao ang pagtukod, pag-usab sa templo sa Dios. To rebuild the house of God. That should be their priority during that time. Si Haggai or ang libro sa Haggai, mga igsuon, mga higala, naghisgot mahitungod sa pag-rebuild o pagtukod, pag-usab sa templo sa Dios. Ang templo maoy usa ka dapit diin gibutang sa Ginoo ang iyang kaugalingon, ang iyang presensya. It is a place where God designated to put His presence. Na mao na dapit diin nga
Gipili sa Ginoo nga diha niya iya pahimutang ang iyang kaugalingon uban o diha tunga sa iyang mga katawhan. Og nasayod kita sa history sa Old Testament, babasa nato ni diha sa libro sa Exodus, sa dihang mga katawhan sa Dios nagpanaw gikan sa Ehipto paingon dito sa yuta nga gisaad sa Ginoo ngadto kanila o 40 ka tuig nga naglibot-libot sila sa kamingawan sa desierto ug ang Dios didto nagasugo kanila. Pinaagi kang Moises nga tukuro nila or himuo nila ang tabernacle, ang balong-balong tabernakulo. Ingon sa Ginoo, himo ninyo kini kay diha nako ibutang ang akong presensya nga magauban kaninyo. Human sa 40 ka tuig nga naabot na sila didto sa yuta nga gisaad sa Ginoo kanila, pagdagan sa kapanahonan ni tukod si King Solomon sa temple. Now it is a permanent building nga gipili sa Ginoo, diya niya ibutang ang iyang kaugalingon taliwala sa iyang mga katawhan, mga igsoon. Tabernacle was a portable building nga ilang ginabitbit kung asa sila maghunong ug magkampo dito itukod nila maong tabernacle. But now in the land of promise didto gitukod nila ang permanent building nga mao ang templo. This is the place where God puts His presence among His people. O didto ginahimo sa mga katawhan sa Dios ang ilang pagsimba, pagampo, ang ilang pagdaig sa Ginoo, ang ilang mga paghalad. O kini nga templo, mga igsoon, is a very important structure in the land where God's people were dwelling in that place. Dito nga naman, because this building, this temple gives identity and significance to them as God's people. Mao kana ka importante, naghatag kini og kalainan, no? Kini naghatag og pagka-importante, significance niini nga mga katawhan as God's people believing in the true God. But what had happened here in the history, mga igsoon, kung basahon natong balaang kasulatan, nang nahitabo nga sa 586 BC nga sa dihanggi sulong sila sa ilang mga kaaway tungod kay kining mga katawhan sa Dios kinabuhi dinha sa sala, kinabuhi sa pagkadautan ng pagsimba nila sa mga Diyos-Diyos, o atong nakita nga gisilutan sila sa Ginoo. Ang isa nga punishment sa Ginoo kanila mao nga gisulong sila o gidaog sila sa ilang mga kalaban niadtong tuiga 586 BC, mga Babylonian, mga taga-Babylonia nga giharian ni King Nebuchadnezzar. Gidaog sila o gihimo sila nga mga dinakpan. Gisunog ang ilang mga syudad, ang ilang mga kabalayan. O pinaka-importante o pinakasubo sa tanan nga nahitabo dito nga usab ang templo nga gitukod ni King Solomon. It was a beautiful building and place. Hinimo sa mga bato o mga bulawan, mga igsuon apan kana nga templo naguba o giguba sa mga taga Babylonia. Mao'y pinakasubo nga hitabo sa ilang mga kinabuhi nga now this very important and very precious, valuable building, because it is where God's presence is dwelling in the midst of His people. But now the building is already destroyed, and God's people, mga igsuon, gidala sila dito sa Babylonia. Nahimo sila nga ulipon for 70 years. Apan ang kahibulungan nga nahitabo, mga higala, mga igsuon, mauning sa tuig 536 BC. 536 BC. Ang Babylonia gidaog sa mga Persiano. Gisulong sila o gidaog sila, and during that time ang mga Persian
the Persian Empire has become the dominating power, controlling over many regions and countries in that place dito sa Near East. O ang nahitabo nga sa dihang ang hari mauna si King Cyrus pinaagi sa paglihok o pagbuhat sa Dios sa kinabuhi ni King Cyrus, nagpakanaog siya og usa ka sugo, mga igsoon. Cyrus issued a decree for the return of the Jews to Jerusalem in order to rebuild the temple of God. Kana, mga igsoon, gihimo ni King Cyrus pinagi sa pagpamuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kana nga sugo nga pagtugot sa mga Hudyo nga makapauli dito sa ilang homeland, dito sa ilang yutang natawhan dito sa Israel ug sa Jerusalem. Mabasa nimo na sa Ezra chapter 1 verses 1 to 4. Mga igsoon, nasa history nga mabasa nato nga si King Cyrus nagtugot ng mga Hudyo makabalik sa tuyo nga matukod nila pag-usab ang ilang templo. O sa dihang nakapamauli na sila siguro mga libuan ka mga Hudyo, 10,000 or more than that, nga nagpauli dito sa Jerusalem nitong higayuna. Sa nakaabot sila sa 535 BC, 535 BC, dito sa Jerusalem. Gilayon, diha dayon, ilang gisugdan ang pagtukod sa mao nga building, ang templo. Gitrabaho dayon nila ug nagsugod sila sa pundasyon sa mao nga templo. Ug apan ang mga kasilinganan nila nga mga katawhan, mga Samaritans, naglutos kanila because these people who were around them do not want God's people to be rebuilding that temple, and para kanila usa ka pagpakita na nagsupak sila sa gingharian o busa nga gihimo sa mga katawhan nga na sa ilang palibot nga mao ang pag-discourage kanila ngano nga inyo kaning ginatukod o gi-discourage sila sa pagpadayon sa mao nga project o bribe nila ang uban nga mga leaders nila para nga mapaundang lang yung trabaho hangtod nga gihimo nila nga gi-akusar sila dito sa hari. Karon dinhi gayuna mauna si King Artaxerxes ang hari sa Persia ug sa mga Medes, the Mede. Ug busa si King Artaxerxes nagpadala og sugo nga undangon ang pagtukod sa mao nga templo. So they stopped. And they were so discouraged as God's people. Nganuman dili nila napadayon ang templo, ang balay sa Dios nga mahinungdanon o pinakaimportante sa ilang kinabuhi. Midagan ang panahon, mga igsoon, gikan sa paghunong sa ilang trabaho. Hapit 20 katuig na ang mga katawhan sa Dios. Wala na gyud nagtagad sa pagtukod usab sa templo. O nga ang mga tao nagkabisi na lang sa daghan mga butang, tingali sa ilang mga negosyo, sa ilang mga trabaho, o pagpanindot sa ilang mga balay. Apan ang templo, ang balay sa Dios, hangtod niya tong tungura, hapit 20 katuig na milabay, nagkagidlay. Puerting daot kayo or ngilad kaayo tan-awon tungod kay wala man natapos ang maong nga building, maong construction. Busa gipadala sa Dios si Hagay ang propeta ngadto sa iyang mga katawhan aron pagdasig kanila sa pagtukod nining maong
building, ang templo, ang pinuy-anan sa Dios. Mga higala dunay tulo ka mga leksyon o unsa man ang mga leksyon nga ato makatunan dinhi about the priority of building the house of God. Dunay tulo ka mga leksyon ato makatunan dinhi mahitungod sa prioridad sa pagtukod sa balay sa Dios. Una mga igsoon, mabasa nato dinhi sa verses 1 to 6 sa Haggai. Ang una nga leksyon nga ato makatunan dinhi mahitungod sa paghatag og prioridad sa pagtukod sa balay sa Dios. Mao ni. Number 1, the abandonment of building the temple will result in adversities to come from God. Ang paghunong, ang paghundang sa pagtukod sa balay sa Dios magaresulta sa mga kalisdanan o mga problema o mga kalamidad nga mag-abot sa atong kinabuhi. Mao nang mabasa nato dinhi sa verse 1 and 2 hangtod sa bersikulo 6 makita nato kana mga igsuon. Ingon dinhi sa verse 1, in the second year of King Darius, during this time ang hari didto sa mga Persiano, diin nasakop dinhi ang Jerusalem ubang Israel, mao na sa King Darius, apo ni siya ni King Cyrus. Sa ikaunom nga bulan, unang adlaw sa bulan, 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came to Haggai, the prophet, to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, saying, niadtong panahon na ang Diyos nagpadala sa iyang pulong, may kahibalo ka mo mga igsuon, from time to time, ang Diyos nagpadala sa iyang mensahe ngadto sa iyang mga katawan. We have a wonderful God who communicates to us. Ang iyang pulong mo ay nagahatag og lamdag sa atong kinabuhi, giya sa atong kinabuhi. Nining panahon na nga ang mga katawhan sa Diyos naa sa lawom nga discouragement because they were not able to continue the project of building the temple of God, and now they become distracted and sidetracked from all the business of life. Ug naundang nila nabiyaan nila ang dapat nila nga prioridad sa ilahang pagkinabuhi. Gipadala si Prophet Haggai mensahe gikan sa Dios ngadto sa ilang leader, ilang governor niadtong tungura, mao si Zerubbabel, ug ang ilang priest mao si Joshua nga anak ni Jehozadak. Unsa ang mensahe sa Dios? Mao ning ingon sa verse 2, thus speak the Lord of hosts, saying, these people say the time has not come, the time that the Lord's house should be built. Kining mga tao nagaingon nga ang mensahe nga gikan sa Dios, nagaingon ang Dios sa ila. Kining mga tao, these people who are saying the time has not come yet in order to build a house. Mga katawhan sa Ginoo nagaingon sila nga wala pa, dili pa panahon nga magtukod kita sa mapadayon kita sa pagtukod sa balay sa Dios, no? Og makita nato dinhi ang ginatawag nga ilahang pagdilatar, ang ilang pagtawag sa English procrastination, ang ilang paglangay-langay. Kay ingon sila, dili pa panahon, ay na. Mag-abot na ng panahon, kabalo mo mga higala, mao po ni problema sa daghan nga mga tao karon. Sa atong mga kinabuhi, daghan nga kini nga kinaiyahan, problema nga numan kung pag-alagad sa Ginoo maingon ta nga ayha na. Pag may panahon, pag may time, the time has not come. COVID pa karon. Naapay virus, ayha na. And so, mao nga ang mensahe ni sa Dios pinagi kang Prophet Haggai nag-ingon sa dinhi sa verse 3 and 4 nag-ingon, then the word of the Lord came by Haggai the prophet saying, is it time for you yourselves to dwell in your panel houses and this temple lie in ruins? Ingon sila, the time has not come to build the house of God. Ug ingon sa Ginoo, is it time for you
to dwell in your panel houses, and this house and my house is lying in ruins? Panahon na ba nga magpuyo kamo, mag-enjoy kamo sa inyong nindot kaayong mga balay? O kini nga kung balay, ang templo, perting wala mahitsura tungod kay wala mapadayon ang pagtukod sa mao nga building, kining word na paneled house dinhi mga igsuon, kung ang imong balay paneled, naka double wall, mostly kanang double wall sa ilang balay, inner wall hinimo kana sa mga mahalon nga mga kahoy. Dito sa ilang dapit na cedar wood, mga first class nga mga kahoy, ug nindot kaayo. Kining paneled house is a sign of comfort and luxury. So they were living in comfort and luxury. So here, we have here, nga atong makita nga when we choose comfort over obedience, mga igsuon, kung pilion nato ang comfort, labaw kaysa pag-obey nato sa Ginoo, that is a sign of a misplaced priority. Gipili nila ang pagkayahay, pagkaharuhay, kaysa pagsunod sa pulong sa Ginoo, kana timailhan nga wala na nainsakto ang atong mga prioridad sa atong kinabuhi. Busa ingon diya sa verse 9, nagingon sa verse 9, mga igsuon, you look for much, but indeed it came so to little, and when you brought it home, I blew it away. Why, says the Lord of hosts? Because of my house that is in ruins, while every one of you runs to his own house. Every one of you are becoming busy. No. Preoccupied. Wala sila'y panahon. Because they were busy doing their own thing. And now, the house of God, which is supposed to be the priority, has been laid aside. Gipadaple na nila. In the midst of being so busy with many other things else, they forgot the most important thing, why they were there, why King Cyrus allowed them to return. That should be their priority, and that is to build the house of God. Mga higala mauning giingon, overlooking the things of God in favor of our own things is very commonplace. Common ka na sa atong mga kanato, bisan sa atong kapanahunan karon, na na-overlook na to ang mga butang sa Ginoo tungod kay naa nakabisi kita sa daghan nga mga butang. Samtang nga si Hagay wala man nagakundina sa komportable nga pagkinabuhi, dili na mo yung tuyo. Dili sayop nga ang usa ka tawo naa sa komportable nga pagkinabuhi. Ang sayop mao ni nga kung nagkinabuhi kita sa komportable nga kahimtangan at the expense of obedience to God's command. Nagpahayahay, nagpaharuhay ang mga katawan sa Dios nga ila ng gikalimtan o gipadaplin ang sugo, ang tuyo sa Ginoo. Busa nagingon ang Ginoo din sa verse 5. Therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Kanang pulong consider your ways, it means reflect seriously. Examine yourself seriously. Tanawa ra gud na ninyo kaugalingon inyong mga kinabuhi, unsa nahitabo sa inyong kinabuhi. You have sown much, ingon ni Haggai, bring in little, you eat but do not have enough, you drink but you are not filled with drink, you clothe yourselves but no one is warm, and he who earns wages to put into a bag with holes. Your clothes, matod pa din ha, you clothe yourselves but no one is warm. Nagdaning kamot mo sa inyong kaugalingon, no, nagtanom ka mo og daghan pero naanin nyo gamay ra kaayo, naginom mo pero wala gyud mo natagbaw, gingon niya, nagsanina ka mo pero wa mo nakabaton og kainiton sa inyong lawas, nanarbaho ka mo, you earn wages, aron makasweldo apan ang inyong kwarta nga natigom igo lang gisulod sa pitaka nga buslot, bot ipasabot nga wala sila nakatigom. In their desire to flourish, their desire to flourish had backfired.
and they were failing. Mauna, the whole point is this, mga igsuon, our actions have consequences. Kini nga itong mga binuhatan, doon na kini mga resulta. Ingon pa sa pulong sa Ginoo dito sa Galatians, what you sow, you reap. Dinhi sa pulong sa Ginoo, makita nato nga kung unsay itanom nimo, maupo ng imong anihon. And how frequently our disasters and losses in ventures, atong mga paningkamot, napalpak, atong paningkamot, nangin kawang, no? Arise from our failure to remember God's cause. Matod pa ni F.B. Meyer. Na palpak, no? Nangin walay pulos ang atong walay na abtan ang atong mga tinguhang paningkamot nga numanad, atong nalimtan ang tuyo, ang mando sa Ginoo sa atong kinabuhi. That's it. Mga Kristohanon, unang leksyon din nga kung i-abandono nato ang pagtukod sa balay sa Dios, unsang mahitabo? Magaresulta sa mga adversities, mga kalisdanan nga moabot gikan sa Dios. Ikaduha, your advancement in building the temple will bring pleasure and glory to God. Nindot. Ang ikaduha nga pagtulunan din mga higala, mauni nga kung kita maga-advance, maga-progress, maga-trabaho, maga-uswag diha sa pagtukod sa balay sa Dios, kini mao ang nagahatag og kalipay ug himaya diha sa atong Dios. Mao nang ingon din sa versikulo 8 nga nag-ingon, verse 8, go up to the mountains and bring wood and build the temple that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. Adto kamo sa bukid ug pamutol kamo og kahoy dito ug tukuran yung templo kay kini mao ang magahatag kanako og kalipay ug himaya. Mga igsoon, kung doon na pa isa ka butanga tuyo sa Ginoo paghatag kanato sa kinabuhi, aron nga kita magahimaya, diya kaniya kita magahatag og kalipay sa atong Dios. Ang pinaka-ultimate purpose why God created and why God saved us as His people is to glorify Him and to enjoy Him forever. Diba? The temple is where God puts His presence, and the temple is the place where God is worshipped. But neglecting the temple, which is the mirror of God's presence, dishonors God. Ingon sa Ginoo, ang pagnikligtar sa balay sa Dios ay dili makapahimuot sa Ginoo, mga igsoon. And when people ignore to prioritize God in their lives, they lose the blessing. Mo nagresulta, mo na nga ang mensahe ni Prophet Haggai, no, nag-ingon din ang tema sa Haggai, mga igsuon, mao kani, God directs His people to give priority to Him and His house, and so be blessed. Mao na, no, nga tagaan og prioridad ang balay sa Dios. Ug nag-ingon ang pulong sa Ginoo, your needs are met when you give God priority. Ang imong mga panginahanglan matagbo, di ba? Ingon diha sa Matthew chapter 6:33, seek ye first the kingdom of God. Unahon nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, gala. Ug unahon nimo pagbuhat ang iyang mga kabubuton, ang iyang mga sugo sa imong kinabuhi, ug kanang imong mga panginahanglan matagbo ra. All these things shall be added unto you. Karon mag-aadto kita sa ikatulo nga leksyon nga atong makatunan, mga higala, dinhi sa pagbutang og prioridad sa pagtukod sa balay sa atong Dios. Ang ikatulo mao kani, your assurance of building the temple is the all-sufficient presence of God. Mao kani ang pinakanindot sa tanan. Nga ang imong kasiguruhan kung ikaw mag-engage ug ikaw mo apil sa pagtukod sa templo sa Dios, ang iyang
presensya ipauban diha kanimo, magauban diha kanimo. Mao nang ingon din ha sa verse, mabasa nato sa verse 12 hangtod sa verse 15 sa Haggai chapter 1. Mabasa nato kani nga nag-ingon dinhi ang pulong sa Ginoo sa verse 12. Then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Jehozadak the high priest with all the remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and on the words of the prophet as the Lord their God had sent him. And the people feared the presence of the Lord. Mga igsuon, ang nindot dinhi nga sa dihang gihagit sila when Haggai bring them the word of God and challenge them to go back and rebuild the temple. Pila lang kaadlaw? Mga 24 lang kaadlaw. Kining mga katawhan sa Dios pinagi sa ilang leader nga si Zerubbabel ug si Joshua. Ning balik sila, nagkuha sila sa ilang mga gamit o nag-adto sila sa bukid, nagkuha sila sa mga materialis, kahoy o ilang gitukod, pag-usab, ilang gitrabaho karon ang pagtukod pag-usab sa templo sa Dios. O nga karon bisan unsa nga mga challenges, kalisdanan o tingali mga opposition nga ilang maengkwentro sa ilang balik nga pagtrabaho sa templo sa Dios. Gipaadto, dala sa Ginoo iyang mensahe ngadto sa kang Haggai. Og si Haggai nag-adto sa mga katawhan sa Dios nga nag-ingon, verse 13. Then Haggai, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people saying, I am with you, says the Lord. Nga, makita nato dinhi mga higala nga ang Dios sa dihang nakita niyang iyang mga katawhan nga karon nagbuhat na sa pagtukod balik sa templo sa Dios, iyang gihatag ang iyang assurance, ang iyang promesa, ingon ang Ginoo kanila, I am with you always. Kahibalo kamo mga igsoon ng kamatuoran nato makita dinhi nga when we obey God, no? When we obey God, He always gives us the assurance. Ug ang pinakadako kaayong assurance nga gihatag sa Ginoo sa iyang mga katawhan ug maski dinhi sa atong mga kinabuhi, mao ang assurance that His presence will be with us. Ingon sa Ginoo, I am with you, says the Lord. Mao kani ang pinakadako nga butang. If you have the presence of God, you have everything. You have His provision, you have His protection, and you have His power. Na sa imong tanan, walay makulang kanimo kung ang Diyos uban sa imo. That's why makaingon kita nga kini nga assurance sa Diyos is the enablement that guarantees their success as they continued obeying by rebuilding the temple. Mao kani ang kasiguruhan nga magmalampuson sila sa buluhaton nga gihatag sa Dios. Ang garantiya sa kadaugan mao ang presensya sa Dios nga magauban sa iya ug mga igsoon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Mausab ka ng garantiya nga kita magmadinaugon kung ang presensya sa Dios nagauban ka nato and His presence, and He assured us that His presence will be with us as He obeys His command. It is God's presence with us more than anything else that guarantees our success as we carry out His will. Matod pa ni Thomas Constable, mga igsoon, pagtukod sa balay sa Diyos, building the house of God, it's your priority. I'd like you to know, mga Kristohanon, nga dinhi sa balang kasulatan, mabasa nato nga kining templo nga gitukod sa mga katawhan sa Dios niadtong mga panahon ni Prophet Haggai, ang templo naghulagway sa kang Ginoong Hesukristo. Mabasa nato dinhi sa John chapter 2 as we move forward din sa history sa balaang kasulatan. Sa Juan kapitulo 2 makita nato nga si Jesus Christ was in the temple. Ug ang templo niadtong higayuna mao ang templo nga gitukod ni King Herod.
nindot kaayo nga templo. O everyone in Israel was proud of this building because it was beautiful and magnificent building. But when the Lord Jesus Christ one time nag-adto siya dito, nakita niya nga mga tao na unsa man nga dito naman sila naghimo naman sila mga negosyo, daghan ng mga baligya. Ug pag-abot ni Jesus Christ, nakita nila nga ni Jesus nga gihimo nila kini sa templo, sa iyang gipangyabo ang ilang mga baligya. Ug ang mga tao na labi na ang mga religious leaders were so angry with the Lord Jesus Christ doing this, and they were asking the Lord Jesus Christ, "What authority do you have? You show us your authority that you are doing these things." And Jesus answered, ingon si Jesus kanila diya sa John chapter 2 verse 19, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up again." Ingon ng mga tao, kahambog ba nimo 46 years kini nga gitukod nga building, 46 years unya imo lang tukuron sulod sa tulo ka adlaw, tukuron nimo pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw. Nagingon ng John chapter 2, nagingon diha John chapter 2 verse 21, but Jesus was speaking about the temple of His body. About the temple of His body. The temple, the real temple during that time is no longer the building. Ang templo, mao si Ginoong Hesukristo. Kay miingon ang balang kasulatan sa Colossians chapter 2 verse 9, "For in Him the whole fullness of the deity dwells bodily." Ang kahingpitan sa atong Diyos, the fullness of the Godhead dwells in the Lord Jesus Christ. Busa nga, dili na dinha sa building, material, kundi dito sa lawas ni Ginoong Hesukristo, nagpuyo ang Diyos. O ang Diyos si Jesus Christ was among His people. Now God is dwelling among His people. That's why the Lord Jesus Christ was called Emmanuel, God with us. Unya, sa pikas kabahin, mabasa nato mga igsoon din sa 1 Corinthians chapter 6:19. Nagingon si Apostol Pablo, nagingon siya, "Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you, who has given to you by God? You do not belong to yourselves, but to God. For you are bought with a price, therefore glorify God in your body." Mga igsoon, ang dapit nga gipili sa Ginoo nga iyang gipuy-an yadtong mga panahon na dito sa literal nga templo, building, apan karon sa atong panahon, ang templo sa Dios atong mga lawas. Kung ikaw mituo, midawat kang Ginoong Hesukristo, naghinulsol sa imong nga sala, ingon sa pulong sa Ginoo, the Holy Spirit will dwell in you. Ang Holy Spirit magpuyo sa imo. In that sense, now you become the temple because the presence of God through the Holy Spirit is now dwelling in you. This body is the temple of the Holy Spirit. Mo nang nindot mga igsoon. When a person becomes a temple, a person becomes a temple when Christ dwells in him. Busa kay templo man di ay kini sa Dios. Paano nato ni tukuron, how are we going to build this house? We must build the house of God dinhi sa atong kinabuhi, because God is dwelling in our bodies, sa atong mga lawas. We need to sanctify this body. Pakabalaano nato ning nga lawas. Dili nato ni hugaw-hugawan sa paghimo sa mga sala o sa mga bisyo sa kalibutan. We need to surrender this body to the Lord. Nga Lord, gamiton nimo kining nga lawas. Mo nang ingon diya sa Romans chapter 12 verse 1. Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. We must serve God in this body. That's how you build the temple nowadays. Because your body is a temple of the Holy Spirit.
nga we are building the temple of God in our lives, dinhi sa atong mga lawas, when we serve God, when we sanctify this body for our God, when we surrender this body to serve the Lord. Paniya pagyud mga higala. Building the temple of God, your priority. You yourselves, matod pa ni Apostle Peter, chapter 2, verse 5. 1 Peter chapter 2, verse 5. Ingon niya, you yourselves, like living stones, are being built up a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through the Lord Jesus Christ. Hamalo mo mga igsuon, kini nga bersikulo naghatag sa kamaturan nga when we build the house of God, we build the house of God when we bring people to Jesus Christ. Ato diyan ginatukod ang balay sa Dios kung kita nagadala sa mga katawan diha kang Ginoong Hesukristo. Ang matag usa ka tawo nga madala nato diha sa Ginoo pinagi sa pagsangyaw kanila sa maayong balita are like living stones into the spiritual house. Mga bato sila nga atong ginadala, ginabutang dinha sa pagtukod sa balay sa Dios. Matud pa ni Constable sa iyang commentary, Peter saw the church as a living temple to which God was adding with the conversion of each new believer. Each Christian is one of the essential stones that enables the whole structure to fulfill its purpose. Ang spiritual house nga buting nun dinhi mga igsuon, mga higala, mao ang mga kinabuhi sa mga katawhan nga mutuo ug makaduol diha sa Ginoo. They are like stones. So when we share God's word to others, bring people to the Lord, to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ, it's just like building the house. Buting nun mga igsuon nga ang mission, ang soul winning, pagpandaog sa kalag, ang pagsangyaw sa maayong balita, atong priority karon. Kay this is how we build the house of God nowadays. When people are brought to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ, they are like precious stones into that spiritual structure, the house of God, the temple. Mga igsuon, mga higala, ang pagtukod sa balay sa Dios, maoy imong prioridad. Mangutana ako kanimo, asa man karon ang imong priority? Where does your priority lie? Imo bang priority ang Dios diya sa imong kinabuhi? Ang pagtukod sa balay sa Dios, priority ba sa imong kinabuhi? Ang pagkinabuhi sa pagkabalaan ng pag-alagad sa Ginoo, priority ba sa imong kinabuhi? Ang pagsimba kaniya, pagsangyaw sa maayong balita, pag-involve sa buluhaton sa mission, priority ba nimo sa imong kinabuhi? Ang pulong sa Ginoong mensahe sa Ginoo sa imong sa ako, dinhi sa iyang pinagi kang Prophet Haggai, building the house of God, your priority and my priority. Hinaot nga mao kani ang atong himuon gikan karon, ang paghatag prioridad sa pagtukod sa balay sa Dios. Salamat mga higala sa imong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaampo nga ang Dios magapanalangin sa iyang pulong diha sa imong kasing-kasing. Thank you very much for listening and watching this video message. Hangtod sa sunod dinhi sa atong programa Bible Hour Online. God bless you. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me.